maging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 13 to 19, and I read it for you. He went up the mountain and called to him those whom he wanted, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, to be with him, and to be sent out to proclaim the message, and to have authority to cast out demons. So he appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter, James son of Zebedee, and John the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder, and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed him. Tayong lahat ay inanyayahan ni Jesus sa Ebanghelyo na ating ipinahayag ngayong araw na maging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakinggan po natin kung papaanong pumili ng makakasama, pumili ng mga apostol ang Panginoong Hesukristo. Pero bago niya pinili at isinugo ang kanyang mga bagong mga kasamahan, mga apostol, siya muna ay pumunta sa bundok. At doon siya nagdasal, nanahimik, bago gumawa ng isang napakahalagang desisyon sa buhay. Sa ating mga pagpili sa buhay, tayo po ay inanyayahan ng Panginoon na una, ang unang hakbang na lagi nating tatandaan at napakahalaga ay ang manahimik, magdasal, at tanungin ng Diyos kung ito ba ay para sa atin, kung ang desisyong gagawin ba natin ay talagang kalooban ng Diyos. Pangalawa, kung makita natin na ito ay kalooban ng Diyos at ito nga ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin, hayaan natin ang ating sarili na maging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito'y maaring sa ating trabaho. Ito'y maaring sa desisyon ng pag-aasawa. Ito marahil ay sa pagtupad ng pangarap natin sa buhay. Saan man tayo mapaparoon, tayong lahat ay hinihikayat ng Panginoon na maging kasangkapan nawa tayo, mga instrumento, kagaya ng mga alagad. Kung paanong pinili sila ni Jesus, tayo rin, pinipili niya tayo para tulungan siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, buksan po ninyo ang aming mga puso para malaman ang iyong banal na kalooban at may sa katuparan namin ito sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.